Welcome back to my channel. So for today's video na nga, magta-travel tayo from Madrid to Barcelona, Spain. So kung naalala niyo sa kahapon, hindi tayo nakapag-train kasi biglang nag-cancel yung mga train schedules. Diba? Kung naalala niyo sa last vlog, nagka-delay hanggang sa later on sabi nila, okay, wala daw train sa buong araw. And then, wala akong choice kundi mag-stay ng one more night dito sa Madrid. So, nag-book lang ako ng hostel na malapit lang sa train station, sa Atocha. Madrid Atocha Station kasi yun yung station papuntang Barcelona Sands. And then, ito, nabook ko lang siya. Ang pangalan ng hostel is Hostel Siesta and Go. Ay, sorry. Basa nyo ba yung maliit na sulat na yan? Hostel Siesta and Go. And if ever din magbubook kayo ng mga hostels or ng mga hotels, you can book it sa Klook and you can use my discount code Marvin sa Mako Klook. Actually, mas maganda itong hostel na to kasi sa hostel ko dun sa may sa una, yung Petit, no? But ito kasi wala siya sa city center. Yung Petit kasi as in walking distance lang siya sa city center. Ito kasi malapit siya sa Atocha train station pero hindi siya walking distance sa mga Sige, gusto niyo magkaroon ng quick room tour lang guys kasi baka malate na naman tayo sa train. So yun, meron na kaming common kitchen dito. Ayun, inaano ko lang yung aking vitamin C. Everyday dapat nagva-vitamin C bago mag-start ng day. Yan, ayan yung front desk. Ayan, meron ditong kitchen, yung table, pwede kang kumain dyan. May area na pwedeng tambayan dyan. This is the hallway. Aesthetic din yung hallway, no? Tsaka nabuko lang to guys ng mga 1,700, ganun, 1,700. Tapos ano ka lang dito. Wait lang ha. Wala, nalimutan ko yung passcode. Ayan. Ito yung room ko. Charan. Okay. Hindi ko na kayo masyadong isasama kasi natutulog pa yung mga tao. Maaga pa kasi ngayon guys. 5:30 pa lang ba? Mga ganun. Ay, 6:20 pala. 6:20 a.m. Ang train ko kasi is alas 8. So, meron pa akong 1 hour and 40 minutes. Pero, paglakarin ko, wala pang 10 minutes nandun ako sa train station. But, I just wanna be early kasi baka magkaroon na naman ng problema. Nagka-phobia na ako kahapon, diba? So, early ako kahapon, pero ang daming delays. So, let's go. I'll just take my vitamin C. Meron akong Berocca, meron din akong itong isa. Dalawa yung vitamin C ko na tinutunaw-tunaw ko lang. Yan guys, yung 6:30 a.m. dito, madilim pa rin. Winter kasi no. Tapos nga pala guys, kagabi, nagstay ako dito. May nabili akong, mayroon dyang parang mga maliliit lang na supermarket, ganon. Maliliit lang, hindi siya malaking supermarket ay parang mga individually owned supermarkets. Tapos bumili ako ng ubas. Hindi naman pala siya ganun kamahal, 'di ba? Kasi nung nagpunta tayo doon sa nung New Year's Eve, 'di ba? Yung 12 piraso na ubas, 300 pesos ang mahal. Kaso alam kasi nilang in demand kasi New Year. Tapos nandun kasi sa city center. Pero dito sa hindi masyadong city, actually $2 lang. Ay, $2. 2 euros. 2 euros lang. Nakabili na ako ng parang isang tumpok na ubas. Madami na. Isang basket na ganun. So mga 120 pesos. Madami ng ubas. Hindi naman pala lahat yung kagaya nung dati, diba? 12 na peraso tapos 300 pesos. So dito 120 pesos. Marami na. Tapos malalaki pa yung ubas na nabili ko guys. So feeling ko dito sa mga parang residential area, di naman super mahal yung ano. Tapos may nadaanan pa ako. Guys, na-notice ko yung mga ganyang sulat, Alimentación. Yun yung parang famous nilang, parang 7-Eleven. Yung parang mga convenience store. Ganyan, Alimentación. Akala ko kasi pag nasa labas ka, yung mga tinitinda nila parang mga skincare or mga... Pero pag papasok ka sa loob, meron pala sila mga chicheria, may mga soft drinks. So bumili din ako kagabi dyan sa mga Alimentación. Tapos hindi rin super expensive, mga 2 euros lang din yung binayaran ko sa mga binili kong chicheria. Chicheria yung binili ko kagabi guys. Ay, ito na. Madrid. Ayan yung station. Madrid Puerta de Atocha. So we're back here sa train station. Marami ng tao kahit maaga pa lang. And then sabi ko parang ang lamig. It's -1. Our first negative degree here in Europe. -1 siya today. Ayan, we're back here sa... Dito lang ako nang galing, no?
Tapos, ayan. Malapit na lang yung sakay ng train na yan. Kasi kahapon naligaw-ligaw na tayo dito. Ay, recap baka hindi yung iba hindi nyo napanood yung vlog last time, no? So, na-cancel nga yung train ko. Tapos, book na ako. Ay, ang nangyari, di ba, na-cancel yung train ko. So, meron na ako mga in-schedule. Meron akong U-Rail, yung 30 days na Europe Pass. Nag-schedule ako ng mga trip doon. But since na-cancel sila, ang ginawa nila, nagpunta ako sa counter, sila na manually sila nag-book. Kinuha lang nila yung aking U-Rail na app. Tapos meron kasing reference number doon. Kinuha lang nila yung reference number and then yung si kuya doon sa counter, siya mismo yung nag-book. Kaya ayun, nabigyan na ako ng ticket for today. So, mayroon na akong ticket, hindi na kailangan na pumunta sa counter. Pero kung hindi kayo mag-advance booking, kagaya nung sa akin, pupunta muna kayo dun sa counter na babayaran nyo yung reservation fee. Ang reservation fee sa akin is 10 euros or mga 600 pesos. 6:30 pa lang, sabi kasi ni Kuya 7:30 daw yung parang luggage counter. Nag-check kasi ng baggage bago sumakay ng train. Pero ito try ko kung makakapasok na ako ngayon 6:30. Wala pa nga dyan yung ano ko eh. Hanggang 7:30 AM pa lang. 8 pa yung sa akin, Barcelona. Ayan, so may tatlong klase ng train company. No? Yung sa akin, itong Renfe, yung purple. Meron dong Aereo, tsaka ano yun, Uwego, ganyan. Pero kahapon nga, chinek ko, sold out sila lahat, no? Kasi, I don't know, for some reason, siguro tinatamad pa pumasok yung mga Kasi New Year, no? So parang nagkaroon ng down yung system. Pasok na as. Guys, this is my train ticket. Merong pangalan ko doon, M. Samako. And then, ay, kotse. Siguro yung kotse yung parang car, no? Car number 6. Ano yung plaza? Yung ba yung seat ko? 6A. Madrid. Ayan. Madrid to Barcelona Sands. Ganyan siya. Maaga pa lang, ang dami ng tao. Sana makapasok tayo agad, guys. Para hindi na tayo makipagsiksikan mamaya. Maaga pa lang marami ng tao kasi yung mga na-cancel kahapon, lahat kasi na-transfer sa ngayon sa today. So ayan, lahat kami nagsisiksikan today. Yung guys, nakalusot na tayo sa luggage control, no. Very strict sila, tatanggalin yung jacket. Pero hindi naman magtatagal ng sapatos. Pero lahat, jacket, bags, dapat ilagay mo sa scanner. Tapos nagtanong ako, sabi ko, saan po yung platform ng ticket ko? Sabi niya, tignan ko daw dito sa may monitor. Ayan. Kaso, wala pa yung... Kasi maaga pa ako eh. 6:50 pa lang tsaka 7 yung train na nandyan. Pero makikita nyo kung anong platform yung train nyo. Ano? Platform 8A, 2A, ganyan. Ang init. Kung gaano kalamig sa labas na -1, saka naman kainit dito. Feeling ko may heater sila sa loob. Magtatanggal muna ako ng jacket kasi ang init talaga. Feeling ko if magti-train kayo sa Europe, siguro at least, no, minimum na 1 hour before your scheduled trip, nandito na kayo sa train station. Kasi sabi nung sa counter, dapat daw 7, di ba 8 yung ano ko, 7:30 daw dapat nandiyan na ako sa may luggage control. So kung 7:30 nasa luggage control na ako, yung remaining 30 minutes dapat na bumibili ka na ng ticket or nire-redeem mo na yung physical ticket. Tapos kapag mawala ka pa kagaya kahapon, di ba? Ang hirap ng direction. Tapos paiba-iba yung sabi nung hindi ko lang naintindihan. Si feeling ko naman hindi pa iba-iba yung sabi, pero hindi ko kasi masyadong nagagrasp yung sinasabi. Akala ko yung isa sabi niya, bumaba ako, tapos sabi naman ng isa, umakyat ako, ganun. So, I think kung kaya ng 2 hours. Kasi para meron kayong grace period sa mga ligaw, sa mga mishaps, kagaya nung nangyari sa kahapon. But at least talaga minimum 1 hour, no, para hindi kayo mali. Ako like 2 hours in advance ako ngayon. Pero ayun, mas okay na yun na nandito na ako sa loob, di ba? Kahit magantay tayo, at least nandito na tayo sa loob. Alam na natin na makakasakay tayo sa susunod na paparating na train. Yung concern ko lang yung Sagrada Familia tour ko. Kasi diba dapat today at 9 AM, hindi ako makakaabot. So nag-request ako ng pwede bang i-reschedule ako mamayang hapon or bukas. Hindi nila ako na-replyan, guys, nung tour. Amigo, yun yung tour ko. Amigo Travels and Tours. And then nag-check ako sa Klook, magbubook na lang ulit ako ng panibago sana. Kaso wala na. So
sold out talaga siya ng in the next week. Yung 1 week, sold out yung may, ang binook ko kasi yung may tour, yung may guide, ganun, yung parang makakapasok ka talaga dun sa tower, yung sa taas. Yun yung binook ko kasi para may guide tayo, malalaman natin, pero wala. Wala talaga, sold out in the next week. Marami mga tour companies na nakita ko sa Klook, pero lahat sold out. Ang meron na lang sa kanila is ticket with audio, yung parang sariling sikap na lang. Yung makikinig ka lang sa audio tapos magtutour ka by yourself. Pero ang napanood ko kasi sobrang haba ng pila kapag ganun. Yung parang pag magsasariling sikap ka, mahaba yung pila. Pero kapag meron kang tour guide, parang meron kayong priority access. So, pero wala tayong choice. Magbubook na lang siguro ako nung parang ganun, yung sariling sikap na lang. Total, marami pa tayong time. Why not bumili muna ako ng ref magnet? Hindi kasi ako nakabili ng ref magnet doon para kay mama. Yun yung request niya, kailangan ng ref magnet. Nagtanong na ako sa city center, usually 2.5 each. So, magkano yun? 120, 150 each. Try natin dito sa may train kung affordable din naman. May mga ganito rin naman silang dito. Como. Ang Como yata is parang eat, no? Como, eat. Yan. May ref magnet sila. Magkano kaya ito? Ay, cutie. Madrid. I love it. Ma. Para sa ito, ma. Madrid. Sorry. Magkano kaya ito? Bumili lang ako ng chocolate croissant. 2.85 euros. Tapos ang mahal ng ref magnet, 4.25 euros. Sa labas, nagtingin na ako, 2.5 euros lang. Kasi wala kasi akong gustong design nung nagtitingin-tingin ako. So, ayan. But I think better if doon na kayo bibili sa labas, sa city. Mas mura doon kaysa dito sa mismong train station. But I have to buy it because yun yung kabilin-bilin ng mama ko. Kailangan niya ng ref magnet. Every city daw or every country is possible. Yes, masarap yung chocolate croissant. May chocolate, oh. Hindi lang siya super crunchy, pero masarap. Kahapon nag-croissant din ako, malamig din yung croissant kahapon. Tapos, Again, malamig yung croissant. Malamig naman yung croissant, guys. Bakit naman ganun? Pero, mainit yung chocolate, di ba? Perfect balance. Malamig tsaka mainit. Wala kasing palaman yun, like plain lang na croissant. So, hindi ko masyadong type. Ito kasi may konting chocolate flavor, so I love it. Tignan naman akong kabahan kasi 7:45 na. Sabi ko, wala pa rin yung dito sa monitor. Tapos nag-announce na, ayan na, dito na yung Barcelona Sands. Makikita niyo naman siya, di ba? Ayan na, Barcelona Sands. Ay, hindi masyadong kita. Pero ito yung platform. Tapos yung makikita mo dyan, itong number na to, 03081. Tapos pag titignan mo yung ticket mo dito, ayan, 03081. Tapos tama naman yung oras, no? Alas 8, Madrid to Barcelona Sands. Tapos nakasulat doon, platform 10A. Saan yung 10A? Ba't dalawa? Ito yata. Ito? Ba't meron din dito? Guys, boarding na tayo. Para siyang eroplano, no? Merong boarding gate, gano'n. May boarding gate, tapos pipila. Sana talaga ito yung seat number ko, yung plaza, yung 6A. Feeling ko yan, no? Yung kotse kasi yung 6A. Wala. Gracias. Yan, guys. Nascan na yung ticket natin. We're good to go. Guys, bullet train siya, no? Ayan na yung mga bullet. Ayan natin yung sasakyan natin. 10A, platform 10A tayo. Guys, yung sasakyan ko, Renfe Ave, no? Pero may isa din na train company called Irio. Yan, Irio. And guys, may nakasulat naman car number 2. Pero doon tayo sa car number 6. Wala, malayo pa ba? May time pa naman yata tayo. Car number 2. Lagay ng luggage dito sa baba. Ay, sa malapit sa gate. So, ilagay ko na lang yung malaki kong maleta dito, guys. Seat ko is 6A. 6A5. Ayan. 6. Ladies and gentlemen, Window ba to? please No window. place your luggage. This travel time from Madrid to Barcelona is around 2.5 hours. So 8 AM ako alis. Tapos ang estimated arrival time is 10:30. So maybe I'm just gonna rest for a while. Or maybe mag-reply ako sa mga comments kasi
hindi na talaga ako makapag-reply sa mga comments nyo guys. I'm so sorry. Kasi super jam-packed ng ginagawa ko everyday na, so wala akong time na isingit yung even mag-respond sa mga DMs, ganun yung mga nag-Merry Christmas, Happy New Year sa akin. Hindi ko nga ma-replyan. But I will try. Hindi ko ma-replyan lahat, but I will try my best. Okay? I'll see you later in Barcelona. So guys, 8 AM na, pero look, gabi pa rin sa labas. We'll be happy to assist you and on Kita ba? behalf of Hindi Renfe, nyo ata we wish kita. you a pleasant journey. Madilim pa rin en sa los labas lugares kahit 8. destinados para ello, con el fin de que So yun guys, lagpas 1 hour na kami sa train. Pero ganyan lang siya na puro kapatagan lang yung nakikita namin. Wala masyado ano na. Ganyan lang siya. So maraming lupain dito sa Spain na ganyan. Puro mga lupa-lupa. So guys, we arrived na here sa Barcelona. Barcelona Sands. So ang biyahe nga mga 2.5 hours. Tapos smooth yung biyahe, no? Hindi masyadong maalog yung train. Gusto ko ang matulog eh. Tapos yung mga nakikita mo more on mga lupa na kulay pula. Or mamink-mink, no? Pinkish yung lupa nila. Mag-elevator ba tayo? Wala bang escalator dito? Ayun, may escalator. Perfect. Guys, ito yung Barcelona Sands Station, no? Medyo malaki din siya. And then, chinek ko na sa Google kung paano makakapunta sa aking hostel. So, ang aking hostel is St. Christopher's Inn. One station away lang siya from Barcelona Sands. Barcelona Sands. Hi, do you wanna say hi? So, one station away lang siya. Ang mahirap lang kung paano ko hahanapin yung exit. Charing. Dito na naman tayo sa paghanap ng exit. Nag-check ako sa Google, ayan. Marami namang nire-recommend si Google na way, no? Parang malabo. Ayan, merong 10 minutes, 18 minutes, 17 minutes. So, doon na tayo sa 10 minutes, ayan. So, from Barcelona Sands, one stop lang siya, papuntang Catalunya. Tapos mag-walk tayo ng 4 minutes to my hostel. Let's go. Blue line, R1. Pero hanapin lang natin yung R1 na train line. Mag-exit muna tayo dito sa Barcelona Sands. Ay, 2 minutes walk lang daw. Sige, walk lang. Saan kaya? Parang doon niya ako tinuturo. I'm looking for the R1 station. The R1s, yeah. The R1s are those. This one, okay. Yeah, you can just. Where are you going? To Catalunya. Ah, okay. No, ferrocarrils. Va para Catalunya. Or the metro, I think. It's Yeah. easier for you. Yeah. Però fins a Provença i a Provença... I think Okay. it's those, the R. The R. You can just buy here in these orange things. Okay. And you just look for Plaza Catalunya. If you see the people with the green Yeah, thingy, they can just help you there. And then you can just get it and you can access for here. On And this you can one? buy it directly, yeah. Alright. Alright, good. I think I also have an app where I can just buy it here. Ah, then it's easier, yeah. So I'll If you can do scan that, it. way easier, yeah. And then you scan it. Do you see right down there where it says 7 to 14? Yeah. It's down there. Down. Like you can just Oh, get there, but just check the screen there so you can see where it goes. Alright. Like with trains. Alright. Yeah. Thank you so much Yeah, for of your course, help. no worries. Have a good You too. Feliz Ano Nuevo. Feliz Año Nuevo. Thank you. Thank you. Diba? Ang galing niya mag-English. Thank you, Lord. May nag-English ni Espanyol. Tapos, ang maganda doon mag-ano ka na lang, magsabi ka na lang ng para mga konting Spanish words para ma-appreciate lang din nila na nag-e-effort ka. So, Feliz Año Nuevo is like, Happy New Year. So, dito daw sabi niya, ang hirap kasi, ayun pala R. Bakit di ko makanta? Ito kasi diba ito yung Google, sabi niya sa R. Naghanap ako ng blue na R. Pwede pala yung orange na. Ah, ayun R. Okay. Ayun pala yung pinakaunang R. Tapos meron kasi ako nung, as what I've mentioned guys, di ba meron tayong U-Rail. So unlimited train tayo. Bibili lang ako ng ticket dito sa app. Anong oras na ba? 10:58. Ayan. Barcelona Sands to Plaza de Catalunya. Safe journey. Okay, so makikita ko na yan siya dito sa trip ko.
Nasa na yun? January 2. Ito ba yun? Ba't iba? Wait lang, Plaza di Cataluna yung inaano ko. Wait lang, ulitin ko lang. Ay tama guys, yun pala talaga yung name. Paseo de Gracia. Nag-iiba lang siya. Pero sige. Tapos after na nun, makuha ko na yung ticket ko dito. Sa Pasko, di ba? Show ticket ko lang. Wait lang. January 2, ito na yung QR ko. Barcelona Sands to Paseo. Sige, try natin kung gagana siya ha. First time natin gagamitin yung U-Rail sa metro. Kasi yung pinakauna natin gamit. Ala! Saan kayong QR? Wait. Wala namang QR code dyan. Baka may area lang for QR code? Hindi eh. Try ko nga dito. Feeling ko hindi to gagana. Hindi dyan. Wait lang, magtanong tayo. Wala, hindi ko alam yung Espanyol lang scan. Where to scan? Donde? Wala, hindi ko alam yung Espanyol lang scan. Wait lang. Where to... Try ko muna mag-English. Baka naman nag-i-English yan. Ito meron dito. May nakita na akong scanner. Ayan, may mga area dito guys na may mga scanner. Hola. Paseo de Gracia, ¿qué va? Paseo de Gracia, metro. Mañana metro, porque es que Metro. no, cada hora pasa un tren para Paseo de Gracia. Metro. Metro? Pues espera el Cervere de las 6:15. Eso es todo Paseo de Gracia. 15 minutes? Yeah. 15 minutes? Okay. Name the train Cervere, ¿vale? Okay. Thank you. Name the train Cervere. Cervere? Alright, gracias. Pinapupunta niya ako sa metro pero meron daw dito pero mag-wait ako ng 15 minutes. Sabi ko okay na lang. Ang name daw ng train is Cervere. Naguguluhan ako kasi iba-iba, marami kasi silang train station dito guys. Tapos di ba ito, hindi daw siya pwede, doon siya sa metro. Saan, hindi ba ito metro? Ano ba ito? Di ba metro din to? Sabi ni kuya ang name daw ng train is ayun, Cervere. So sa platform are Vias 13 to 14. Picturean ko lang para memorize natin. Alam nyo guys, lahat kami nalulos dito. Lost kaming lahat kasi may nag-stop na train. Tapos, di ba 11:16 na, 11:17 na. May nag-stop na train pero iba yung nakasulat. So kaming lahat, ayan sila ate, parang nalulos din sila na. Yan ba yung tamang train? Ayan. Ayun Silon eh. Medyo nakakalito talaga yung train station dito sa Spain, no? I'm not sure kung buong Europe kasi yung time nila minsan hindi siya saktong dumadating, so malilito ka kung sasakay ka na ba or hindi. But yeah, marami naman kaming nalilito, so at least meron akong peace of mind na hindi ako mag-isa. Ayun guys, biglang may nakasulat na Demorat. Ayun dapat yung train namin, di ba? Cervere, Demorat. Hindi ko mag-gets ano ba yung Demorat. Wait lang, papag search natin kung ano bang meaning ng Demorat. Demorat. Bakit wala? Wait lang, wala. Delayed guys, yung Demorat is delayed. So okay, kaya nalulos kami lahat kasi may dumating na train pero iba yung pangalan. But yan, na-delay pala yung aming sasakyan. Trains in Europe always delay. Parang mas magulat kapag hindi ka na-delay. Parang lagi may delay. Guys, dapat alert kayo ha. Kasi for example, di ba kanina naging delayed siya. Ngayon nagkaroon na ng estimated time, 11:36. Pero nag-change yung platform, naging 14 na. Di ba kanina nandito kami lahat. So nag-transferan na lahat. From 13, ayan 13. Lilipat tayo sa 14. Pero dito lang naman sa kabila lang. Ayun yung 14. 14. So dito na daw tayo sa kabila, di ba? Dapat flexible ka dito sa Europe. Dapat marunong ka mag-adjust. Kung yung parang maiinitin yung ulo mo, di mo ma-enjoy yung Europe. Kasi ang daming mga pa-change ganun. Hindi sila decisive. Guys, yung problema ko naman, hindi ako maka-exit kasi diba ito yung QR ko? Tapos kanina pinapasok lang ako ni kuya, may pinindot lang siya, diba?
Tapos ngayon, tinatry ko, hindi rin. Kasi itong pamilya din sa, ano, ayan. Hindi rin sila maka-exit sa likod ko, di ba? Tapos walang front desk. Buti na lang kamo may kasabay ako na hindi rin nakaka-exit. Kung mag-isa ako dito, parang, oh my gosh, anong gagawin? Sige. Hindi rin sila maka-exit. I don't know kung anong problema nila, pero hindi ko magana yung code. Yes, ganito yung nangyari. Di ba yung pamilya, apat sila, hindi sila maka-exit. Tapos iniisa-isa nila yung papel nila, hindi gumagana. Tapos parang all of a sudden, biglang bumukas yung exit. Tapos isang pamilya sila buo, nag-exit silang apat. Bumuntot lang ako sa kanila. So parang pagkabukas ng pinto, lahat kami nag-exit. Hindi ko alam kung anong nangyari, biglang nagbukas. So yun, naka-exit na ako guys. And welcome to Barcelona. Hala! Di ba sikat to? Casa Batlló na ba to? Casa Amatller. Ayun guys, pagka-exit ko lang sa train station, sobrang sikat nito, di ba? Gawa din to ni Antoni Gaudi, I think. So si Gaudi guys, ang Barcelona tinatawag din siya na Gaudi City. Kasi si Gaudi, sobrang sikat siya na architect at marami siyang mga ginawang mga structure dito. Kasama na yun ng Sagrada Familia, si Gaudi yung gumawa nito. Tsaka ito, alam ko siya yung gumawa nito eh. Ang ganda naman. Hindi ko in-expect na paglabas ko ng train station, ito yung mabubungad natin sa Barcelona. Sige, let's give a quick look of Barcelona guys. Barcelona. Yan, may mga hop-on buses din. Ay, cutie. Kasi yan, ganyan yung mga structure nila. And then may hotel is just walking distance na lang from here guys. Casa Batlló. Casa Batlló, nasa itinerary ko siya guys. Casa Batlló siya, nakita ko sa mapa. Okay, sabi ko na yun. Sabi ko parang nakita ko na yan sa YouTube. Yun na pala yung Casa Batlló. Sige, dadaanan naman natin yan later guys. Mag-check-in lang tayo sa aking hotel. So, my hotel is just 12-minute walk from here. Lakarin ko lang. Let's go there. So yun guys, so nagpunta na nga ako sa hostel ko dyan sa St. Christopher's Inn, no? Ang ganda ng location, pero may problema na naman guys. Alam mo, parang nag-expect na ako lagi na may problema dito sa Europe. So ang nangyari, di ba, na-cancel yung train ko kahapon from Madrid. So hindi ako nakapag-check-in dito. Nag-email ako sa kanila guys na I won't be able to check-in using the email address. So akala ko okay na kasi na-inform ko naman sila, no. Pagkadating ko dito, sabi nila, I'm sorry, your booking was tagged as no-show. So no-show daw siya, it was canceled, and I was matcha-charge pa rin ako kahit na-cancel siya. Sabi ko, but I already informed you. Yan, yung email ako, ganyan. Sabi nila, I think better daw if you should have called us, ganun, kasi baka daw hindi natanggap via email, ganun. Sabi ko, oh my gosh. Sabi ko, wala na bang ibang way na parang hindi ako ma-charge? Mabait naman yung receptionist. Actually, mabait. Very helpful. Sabi niya na, tapos try niya. Sabi niya, let me check if may magagawa siya. Ganun. Tapos, unfortunately, na-cancel daw talaga as no show. Hindi niya na ma-retrieve yung booking. Tapos sabi niya, but if you want, tutulungan kita na makabook ng cheaper. So, parang siya na nag-book mismo dyan sa ano niya, sa computer niya. Tapos parang meron yata silang, ewan ko kung anong ginawa niya para mas mapababa. Tapos yun, tinulungan niya ako na mag-book ng for 2 nights. Dapat 3 nights ako dyan, di ba? Pero hindi naman ako natuloy kahapon. Tinulungan niya ako. Yan, tapos mas mababa na. Although magbabayad ka ng 5.5 euros na city tax, parang ganun. Merong bayad dito na city tax. And then yung key card may deposit na 2 euros. So ayun, nakabook naman ako, and then ang check-in pa is 3 PM. It's currently 12 pa lang ba? 12:40. So meron pa tayong mga more than 2 hours. So sabi ko, okay, maglalakad-lakad na lang muna tayo dito, mag-lunch na lang muna tayo. Ang daming problemang nangyayari, no? But again, it's a mishap for me, but it's a lesson for you. For example, mangyari din sa inyo guys na hindi kayo makapunta or hindi kayo maka-check-in, always call, no? Call. Hindi na kasi ako nag-call kasi nag-email naman ako, pero sometimes kasi baka na-overlook nila yung email or hindi nila nabasa yung email, no? So it's better talaga na i-call nyo na lang sila na hindi ako kasi naka-cancel. Parang yung nangyari sa atin sa Vietnam Airlines. Yung hindi ko pinuntahan yung first leg, na-cancel yung second leg. Pati yung hotel dito, ganun. Pag hindi mo
Pag hindi ka nag-show sa first day, makakancel yung buong 3 nights. Oh my gosh, let's go. Alam mo, on the silver lining side, mas okay na lang na sa first country pa lang natin, pina-experience na lahat ng problema. Train delays, train cancellations, na-cancel yung booking, ganun. Para sa next natin mga countries, alam na natin na, okay, dapat i-call natin. Pag hindi tayo makakapunta, i-call. Kasi baka hindi sa email. Basta parang pina-experience na agad ni Lord na, okay, first country, boogs. Lahat ng problema So parang ako, okay na guys. Kahapon masyado nang mataas yung malaki yung pinagdaanan ko. Ngayon yung simpleng hotel cancellation na lang, parang di na ako masyadong na-hurt. Parang, okay, sige na cancel. Anong gagawin? Parang masyado nyo na akong in-stress kahapon. Parang ready na ako kung ano may mga ibibigay nyo. Sorry. Kain muna tayo, no? Kasi 12 na rin. Tara, maghanap tayo ng makakainan. Ang binayaran ko pala guys is mga around 2,700 pesos na for 2 nights. Not bad na rin, no? Kasama na doon yung mga city tax, kasama na doon yung mga deposit sa keycard. Kaya parang hindi rin ako masyadong na-windang kasi 2,700 lang ganun. 2,700 pesos for 2 nights. So mga around 1,000 plus lang per night. Not bad na rin. Kesa i-stressin natin yung sarili natin para sa nangyari. So maganda tayo. Ay, may Starbucks. Ang ganda ng location ng ano. Ayan, ayun. Sayang takpan. Ayan, ito yung Starbucks. Pasaharap lang. Ito lang mismo yung hotel ko ito. St. Christopher's Inn. Sa totoo lang, parang feeling ko, pwede ko naman talaga ilaban, no? Kasi sabihin ko lang na, nag-email naman ako, gano'n, no? Pero kasi parang, feeling ko dadagdagan ko lang yung stress kung ilalaban ko pa. Siguro kung sobrang mahal, ilalaban ko. Pero sabi ko, okay na nga yan. Kesa madagdagan pa yung stress natin, kakarating lang natin sa Barcelona. So, enjoy na lang natin. Let's go. Tapos nag-message din pala yung Amigo Tours, yung sa La Sagrada Familia ko. Sabi nila, unfortunately, we cannot reschedule your booking. Kasi kung ano lang daw yung time na nandun, dapat yun yung mapuntahan ko. Even though I explained to them na hindi ko naman ina-expect na makakancel yung card ko. Pero hindi daw talaga pwede. So sabi ko, okay. Alam mo, ang daming mga nangyayari that is beyond our control. Di ba? Parang, wala naman akong control doon kung na-cancel yung train. Okay. So, ang gagawin ko, mag-book na lang tayo ng bagong Sagrada Familia. Pero wala na talaga yung may tour, as in sold out na siya in the next week. So, mag-book na lang tayo ng stand-alone na ticket, tas tayo na lang bahala mag-tour by ourselves. Baka hindi lang tayo makaakyat dun sa taas. Kasi nga, kailangan ng access yata dun. So, yun guys, iwas-iwas na natin yung mga pangit na nangyari today para matapos na yung mga bad energy. Wasiwas. Wasiwas. Iwas-iwas na natin guys kasi it's our first day here in Barcelona. So tara, mag-start na tayo sa ating itinerary. Ang first itinerary natin is La Boqueria Market. So itong La Boqueria Market, famous siya. I think siya yung pinaka-famous na market dito sa Barcelona. And it's just 8-minute walk from my hotel, which is St. Christopher's Inn, that you can book on Klook using my discount code Marvin Samaco Klook. And guys, gamitin nyo na yung discount code ko guys kasi nga daming gastos dito. At tapos ayun lang, so na-research ko to na parang walking distance lang. So yun yung first itinerary natin. Sakto, kumain tayo ng masarap kasi para maging happy tayo in our first day here in Barcelona. Wasiwas ng bad energy. Wasiwas ng bad. Let's go. So guys, di ba kakatapos lang ng maraming mga bad na nangyayari today. Ay, wag naman busina. Tapos biglang meron tayong good news na natanggap. So nag-message yung Klook and we are top 10 Klook creators sa month of December. Woo! Tuk. Wala, mga tao naman walang patience. Busina ng busina. So guys, maraming salamat guys. Nasa top 10 daw tayo for the month of December. What a great start ng 2025. I feel so happy. I feel so grateful. Medyo marami na namang hindi magandang nangyayari pero nung nabasa ko, parang it lightens up, it brightens up my day, no? Na nakasama tayo sa top 10. So maraming salamat sa laging gagamit ng aking Klook discount code na Marvin sa Samaco Klook, guys. Thank you so much. Yee! Number 10 tayo. Wala. Ang cute to. Lacoste. Pakita ko sa inyo. Ang ganda rin ng Barcelona. Ate. Charan. Nandito naman tayo sa parang kahit anong building, ano siya.
aesthetic, tourist spot, no, kahit anong building. Sephora. Ayan guys, merong malaking Zara dito. Sabi nila mura daw yung Zara dito sa Europe, no? Check natin yan one of these days. Or maya maya, ay Pull&Bear, maganda din daw dyan. Mura din daw sa Pull&Bear dito sa Europe, sabi nila. Ay, McDonald's. Pero hindi tayo muna magmamakdo guys. Kasi dito sa Spain, Madrid yung capital, no? Pero sabi nila parang mas touristy ang Barcelona, no? Mas maraming turista dito and mas populous. I think parang Barcelona ngayon pinaka-populous na city dito sa Spanya. Tapos yung mga fan ng football ba yun, yung kala Messi, ganun. Di ba laging magkalaban? Sino nga ba yung kalaban ni Messi, guys? Hindi kasi ako fan ng football, pero parang lagi yan may magkalaban, di ba? Barcelona at saka Madrid. Pag sila naglalaban, parang yung mga tao, hype na hype. Alam, cutie. Yun guys, ganyan lang yung vibe ng Barcelona. Di ba? Cute. May mga parke-parke lang. Yung bawat building talaga nila parang tourist spot, no? Ang ganda ng structure talaga. And because Barcelona is very touristy, no? Ito rin is isa sa mga sinasabi nilang mas maraming pickpocketers. So nasa top 3 ito. Sa top 3 ito sa Europe, di ba? Usually sinasabi nila Barcelona, Paris, tsaka Italy. Rome ba, ganun, or buong Italy, ganun. So, medyo mag-ingat-ingat tayo dahil nasa top 3 tayo, guys. We are the top 3. Kung merong Miss Universe, merong Miss Pickpocket. Charing. Guys, itong dinadaanan ko na pala, ito na pala yung La Rambla. Hindi ko pala kayo sinabihan, no? Sorry, hindi ko pala kayo sinabihan kung anong itinerary natin for today. Wait lang, sabihan ko muna kayo. So, our itinerary for today, number 1 is La Boqueria Market. Number 2 is La Rambla. Ito na pala yung La Rambla. Tinignan ko sa Google, nasa La Rambla na pala. Street. So itong street na to more on mga restaurant, shopping street, no? And then number 3 is Picasso Museum. And then next is Santa Lucia Christmas Market. Pero parang gusto ko na rin mag-Casa Batlló kasi di ba kanina nadaanan natin doon. Parang kaya ko namang i-walk lang din siya. Dapat bukas pa. But medyo kailangan kong i-change yung itinerary ko dahil nga yung Sagrada Familia, no. Sige, mag-stick muna tayo sa original plan, pero if we still have extra time, sige, magsingit tayo ng mga additional itinerary. Ang ayoko lang dito sa Barcelona, ang hilig nila ang hilig nila mag-pet, ganun, no. So guys, our first stop, La Boqueria Market. So yan. Tara, kain tayo dito. Medyo nagugutom na rin ako. Kaya meron sila mga karne-karne. Pero syempre, ang kukunin natin is yung mga makakain natin. Yan, daming tao. Kahit tapos na yung New Year celebration, marami pa rin tao, no? Ay, parang gusto ko niyan. Kano kaya yan? Fries and cheese. Yun guys, ang lawak ng market. Meron akong narinig doon na Filipino. Nag-i-English siya, tapos yung accent niya, feeling ko Filipino, na nagtitinda sila dyan. Hindi ko lang ma-confirm, pero unang word niya pa lang, feeling ko Filipino na siya. Ang bilis ng Filipino accent, no? Kaya magbibilis mong ma-identify. Ayan, oh. Ayan, may mga mix sila. Ano lang naman guys, mga 7 euros. Ayan. 7 euros yung mga ganong mix, no? Ito guys, mga 3.5 euros lang, oh. 5.5, 6. Ito mga 6, 4 euros, 6 euros. Yung tinapay naman dito guys, mga empanada. Lakad-lakad pa tayo ng konti. Ito may mga fruits din sila, oh. Salad, 4 euros. Ayan, 3 euros. Wala, parang sasarap ng mga tinapay nila, no?
4 euros. So, mga 120, 240. 240 yung isa. Pizza. Gusto niyo ng pizza tayo? Sige, mag-try ako ng isa. Una, empanada. Beef. Beef cheese? Yes. Hola. ¿Cuánto? Cuatro? Okay, sí. Cuánto guys is parang how much? Pwede rin cuánto cuesta. How much is this? How much does it cost? Gracias. Ayun. Sobrang basic lang nung guys, may mga nag-post kasi ako sa Instagram, akala nila marunong ako mag-Spanish. No. Wala akong formal na study. Gumagamit lang ako ng mga app like 1 week before my trip. Gracias. 1 week before my trip, gumagamit lang ako ng app. It's called Duolingo. And then nag-try lang ako mag-aral ng mga basic lang, no. Tsaka nadadalian kasi ako sa Spanish kasi may mga words tayo sa Philippines na sobrang pares lang. So yung mga uno, ganun, una, di ba? Madali lang yon. One, kainin muna natin, beef cheese. Ay, love it, may bakal. Wait lang. Medyo yung bakal medyo sobrang ano niya, makapit siya. So kapag may mag-snatch, may hirap. Empanada, our first meal is empanada. This is 4. So beef and cheese daw ito. Let's try it. Mainit. Mainit ito. Wow. Yung texture ng empanada niya more on, how can I say it? Medyo malambot na medyo thick. Malambot na thick. And then ito yung kanyang laman. Beef daw yan na may cheese. Hard. Para siyang lasagna. Yung lasa niya parang lasagna, guys. Wow, love it. Gusto ko kasi yung texture ng mga ganitong tinapay, medyo soft pero thick. Ayoko masyado nung mahangin. Alam mo yun, di ba may mga tinapay na soft pero mahangin. Gusto ko soft pero thick. Or pagkapag moist pa, gusto ko ganon. Soft, thick, and moist. Parang iba na imagine ko doon na. Pero hindi ako straight, guys. Huwag niyo akong anuhin. Charing. Guys, gusto ko magpaella kasi hindi pa ako nagpapaella ever, di ba? Ganyan nila niluluto. Ang saya. Paella tayo? Questo è buono, questo è buono, guarda l'aspetto finale dopo là. Gusto ko magpaella. Magkano kaya yan? Check natin, guys, kung magkano yung paella. Quanto paella? Uno? Is it right? No. Yes. Hello. Hi. Philippines? Philippines. Are you from Philippines? Yes. Pilipino pala, guys. Magtagalog na lang tayo. Tagalog na lang. 10 piso. 10 piso lang, ha. Piso lang, guys. Ayun si Kuya, Tagalog pala ito, eh. Kaya may rapat pa. Isang paella. Yung pinakamasarap niyo. Ayan. Ayan. Pero masarap yan. Sabi mo yan. Shout out siya. Kuya. Ilan taong ka na dito, Kuya? Fermo, te la prendo. Se facciamo in due poi con la neve. Wow, sana all. No? Sì, no. Una. Sabi ni Kuya, lagyan daw natin ng maraming lemon kasi mas masarap daw. Kuya, maanghang to? Parang Shanghai? Sweet and sour? Okay. Okay, sige. So yun guys, kainin natin yung paella natin. No? Hindi ko namukhaan si Kuya na Pilipino, no? Medyo cute. Medyo cute, pero walang mali siya, Kuya. Baka mapanood ni Kuya to. Walang mali siya, pero medyo cute si Kuya. Tapos sabi niya, mag-ingat daw ako sa mga gamit ko kasi daw dito, maraming mga, yun nga, mga mandurukot. Tapos minsan lilima sila. Iipitin ka daw nila. Tapos wala silang pakialam, guys. So parang, dapat ano ka talaga, alerto ka. Ayan guys, so ito yung kanyang paella. Ay, gusto kong picturean, wait lang. So merong shrimp, seafood paella to, no? Tapos merong tahong, ayan, may tahong. May tahong. May tahong. Pinalagyan niya sa akin ng lemon kasi masarap daw yung may lemon doon. So this is 6, no? Ay, 10 pala. 10.
euros or mga 600 pesos. Wait lang, napapicturean ko lang. So yun guys, pang 4th day ko na sa Europe, no? So pang 4th day ko na, first time ko makakain ulit ng kanin. Tama ba? Oo, kasi nung New Year nakikain kami kila tita, pero hindi ako nagkanin. Nag-spaghetti lang ako doon. And guys, our first ever paella here in Spain, no? Very authentic. Unahin natin yung tahong. Oh my God! Oh my God, ang sarap pala ng paella. Or dahil nasa Spain, ang sarap! Tama si kuya na nalagyan mo ng lemon. Kasi nakakatulong yung lasa nung medyo maasim with this one. Ang sarap! First time ko ba nakakain ng paella? Hindi ko alam kung first time ko to, pero ang sarap pala ng paella. Minsan kasi pag nakikita ko siya, hindi ako masyadong parang parang gusto ko nang kumain yan. Hindi siya hindi ako na-entice kumain. Buti na lang may camera ako kasi nakikita ko yung nasa likod na. So alam ko kung merong papalapit. Napapraning ako sa camera ko. Ang sarap! Parang wala siyang sabaw, no? Ganito lang siya, parang wet na kanin. Ang ganda! Ang ganda ng lasa. Hindi naman siya lugaw, no? Kasi walang sabaw. Pero yung kanyang kanin, medyo pa ganun eh. Medyo on the soft side, na mamasa-masa. Tapos nakakatulong talaga yung asim. Gusto kong kainin to, kaso paano ko kainin yung hip? Ba't ito mga praning ako? Parang feeling ko may lalapit sa akin, tapos parang kukunin yung camera ko. Finally rice. Finally rice, guys. Or siguro kaya sarap na sarap din ako kasi imagine 4 days kang hindi nakakain ng kanin, tapos parang good kanin. Sarap. Pero ang sarap. Hindi ko maalala kung nakakain ako ng paella before. Pero para sa utak ko, ito yung pinakamasarap na paella na nakain ko. Kainin nga rin. Paano ko kakain? Dapat yung hipon nakaano na no? Kasi paano ko siya kakainin? Nagkaka-trust issues ako. Wait lang guys. So yun guys, inano ko lang siya dun sa gilid para makain natin yung hipon. Ito hipon, lagyan natin sa may paella. I love. Uy, ang sarap. Hindi ko alam na ganun kasarap yung paella. Dati hindi ko lang ito pinapansin pag may nakikita ako sa mga restaurant, ganun, no? Sabi pa lang. Wait lang. I-share ko lang kasi may nag-chikahan pa kami ni kuya, yung dyan, yung Pilipino. Hindi ko lang kasi na-vlog yung ibang chikahan namin. Sabi niya minsan, di ba, lima-lima yung lalapit sa'yo, tapos iipiting ka, dudukutan ka. Sabi ko, pwede ba akong sumigaw? Or pwede ba akong manghingi ng tulong? Ganyan. Sabi niya, pwede naman daw. Pero sabi niya, parang hindi rin masyadong takot yung mga mandurukot. Hindi sila ganun katakot. Kasi parang, yung government, or I'm not sure kung yung government parang hindi rin daw ganun ka-aggressive, na parang puksain ba yung tamang term? So yung mga, wala masyadong punishment siguro dun sa mga mandurukot. So kahit parang gawin nila yon, wala kasi masyadong punishment sa kanila. So parang hindi sila takot. Kaya sabi niya mag-ingat na lang daw talaga. Mag-ingat sa mga gamit kasi hindi daw talaga sila mas nakakatakot daw dito kaysa sa Pilipinas yung mga mandurukot. So sabi ko, oh my God. Sige. Thank you for the kind words, kuya. Ayun si kuya pa. Ang sarap ng mga nakain ko, guys. Parang gusto ko pa kumain. Ang sarap ng empanada, ang sarap ng paella. Parang gusto ko pa tuloy mag-try ng iba pang pagkain. Nakadami na ba tayo? Masyado na ba ako magastos today? 10 plus 4, 14. Magkano pa lang naman yung 14, di ba? Mga 1,000 pesos. O sige, ang budget natin ngayon, 5,000. 1,000 pesos. Baka pwede naman tayo mag 1,500. to 2,000. Sige, 2,000. Go. 2,000 pesos yung max kong budget for this meal. Kasi masyadong maraming stress na pinagdaanan in the past eh. Kailangan natin bumawi sa pagkain.
Ayun guys, sinecheck ko yung itinerary ko kung meron pa ba akong pagkain na hindi nakakain. At ang hindi ko pa nakakain is hamon. Yung pala yung mga karni-karni kanina na parang hilaw. Yung pala yung hamon, no? Sige, try natin kasi nandito tayo eh. Pero parang gusto ko ng hot chocolate. Ang sarap kasi ng mga tsokolate dito sa Espanya, no? Pero sige, maghamon muna tayo. Hamon, let's go. Ay, shucks. Magkano kaya yung ganito? Mga shake, tropical fruit. Ah, dos lang oh. Dos. Tres. Ah. 2.50? Una. This one? Okay guys, try naman natin yung prutas. Na-curious lang ako sa prutas nila kasi parang gusto kong matry ko anong lasa ng prutas. So, 2.50? Hindi ko nga sure kung tama yung 50. Nagjo-joke lang ako sa 50. Pero tama naman, 50. Yun yung madali sa Spanish kasi yung mga words ng Philippines, alam kasi natin yun, di ba? 50, 60, ano nga yung 70? Sala, hindi ko alam. 80, 60, ala, nakalimutan ko yung 70. Ayan, dragon fruit. Malamig. Ang lamig. Pero medyo may konting asim. In-expect ko medyo matamis. Strawberry. Ang sarap ng strawberry ha. Hindi ako makatingin sa inyo kasi titignan ko yung paligid. May lalapit ba? May lalapit. Ang hirap ng ganitong pagbablog guys. So parang wala kang peace of mind. Wala kang peace of mind kung may kukuha ba ng camera mo or what. Ano to? Ano to? Ba't matamis? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano to. Ang sarap. Parang may lasang melon pero hindi eh. Hindi maasim. Apple. Saktong asim lang. Mangga. Medyo maasim. Biglang umalis ako, natatakot ako kasi parang may nagbi-build up ng tao dun sa harap ko. Tapos may isang babae na parang nagdadahan-dahan siya. Nagkakaroon ako ng trust issues. Sabi ko, ay, ano pala ako? 5% sure pala ako na may gagawin na masama. Iniwasan ko na. Baka hindi tayo makatakas pag mamaya pa. So maglakad-lakad na lang tayo kunyari. Alam mo yung Europe, isa sa hindi ko masyadong gusto is yung sa train talaga na yung delay sa train. Kasi as in parang halos lahat ng train ko may delay, no? Pero kapag nakakalabas ka na sa train, yung parang nakikita mo na yung structure, parang rewarding na makita mo na, ay, ang ganda ng ganyan, ang ganda ng mga structure, parang nasa ibang bansa, nasa ibang kontinente ka. Pero yung train lang talaga something that I don't like. Saka yung parang feeling ng ano, marami kasi nagsasabi sa akin na marami daw dito tsaka yung mismong Pilipino na taga dito, 'di ba, nagsabi siya na mag-ingat. So parang wala ako yung parang peace of mind. Wala ako yung parang, for example, nasa Japan ako, nasa Korea ako, parang free lang talaga ako. Parang kahit saan ko ilagay yung camera ko, dito parang hindi ako 100% na free. Parang lagi kong iniisip na, shucks, alerto, ganun. Yun lang yung mahirap, no? Hola, buenas. Ang laki ng mga strawberry. Tignan mo guys, meron silang white strawberry. Or nilagyan na nila yan ng ano. Hola, buenas. Ayan, no? Hola, hello. Yung mga kalapati dito matataba, no? Kasi puro kayo kain eh, no? Sarap ng buhay niyo. Si mga kalapati dito nakikiano lang sila. Nandiyan lang sila sa mga tao. They belong with the ano, with the human. Ayan na. Ayan na guys. Yung mga nakabitin na karne.
Ayan na yung mga hamon. Pero parang nabusog na ako. Ito yung mga hamon guys. Para makakabili ka talaga eh. No? Makakabili ka. Hindi dahil sa hamon pero makakabili ka na lang talaga. Busog na ako pero... Nabusog na ako. Pwede next time na lang tayo maghamon. Pero gwapo yung nagtitinda. Mas gusto ko yung nagtitinda kaysa dun sa hamon. Mahilig talaga sila sa mga tinapay, no? Yung mga pastries. Pero ba't ganun, di ba mahilig sila sa mga tinapay, mga churros, mamantika yun, di ba? Tsokolate, carbs, sugar. Pero ba't parang hindi naman sila matataba? Ang unfair, no? Ang unfair ng mga jeans. Ang gwapo din ng... May tingin kayo. Ayun, di ba? Mga gwapo yun. May tingin sila. Pati yung nagtutulak lang siya ng parang kargada. Naka-OOTD pa si kuya, no? Yung parang gusto mo yung magtutulak ka lang ng trolley, ng mga karton-karton. Pero yung OOTD mo para pang fashion show. Ba't ganun? Okay, so ito na ngayong La Boqueria, no? Ayun pala. La Boqueria. Tapos, pag maglalakad ka lang ng a little slide, ito na yung La Rambla. Itong street na to, La Rambla. Ang daming tao. Ito na guys, La Rambla. Itong street na to, no? Street siya filled with trees kasi hindi lang masyadong madahon sa season na to. Actually, meron ding Dunkin Donuts dito. Ayun, no? Katabi lang ng La Boqueria, Starbucks. And yeah, this is La Rambla. Dami na. It's currently 2:20, no? So, ang check-in ko kasi is 3 p.m. Siguro maglalakad-lakad lang ako ng slide dito ng konti and then mamaya paliligo lang ako. Check-in muna tayo sa hostel. Ayan, may mga various shops lang ng bilihan ng kung ano. Bilihan ng jowa. Bilihan ng mga bibili natin. Bilihan ng mga gan. Ay, ganyan yung taxi nila, oh. Yellow taxi. Bigla ko lang naisip, what if kaya, for example, tayo di ba mga Pilipino, kaya natin mag-English. Pero kahit, even though kaya natin mag-English, medyo mahirap pa rin makipag-communicate talaga dito, guys. Kailangan meron ka talagang konting alam na Spanish. So iniisip ko lang, kung tayo nga nakakapag-English nahihirapan, what if pa kaya yung mga pupunta dito na hindi rin masyado nag-i-English, tapos hindi rin nag-i-Spanish? Turo-turo na lang talaga, no? Turo-turo, tapos bayad-bayad ka na lang, ganun. Mag-canvas na tayo ng ref magnet. Ayan, no? 3.50, 3.50 yung kanilang mas mahal. Doon sa Madrid, yung mga tourist spot nila, yung mga ganyan-ganyan din, ano lang, 2.50, 2.50. Dito, 3.50. So baka mas mahal ang Barcelona ng konti, not sure. Or baka mas magandang quality lang yun. Hilig talaga ng mga ganyan, di ba? Ay, sorry. Hilig pa talaga ng mga Spanyol yung ganyan, no? Yung nasa outside, meron silang extension lagi ng restaurant nila. Dapat nasa outside sila lagi. Ganun yung vibe na binibigay ng Espanya, no? Yung mga tao gusto nila nasa labas. Tapos parang nakikita ng mga tao na nakikipag-socialize sila, kumakain sila. Parang ganun, no? Bida-bida sila. Bida-bida sila. Parang yung kultura ng pagiging pag-socialize. Feeling ko nga tayong mga Pilipino, doon din natin nakuha yun, no? Namana din natin sa kanila yung mga ganun. Tsaka yung sa pila, maraming sumisingit sa pila, guys. So, baka namana din natin sa kanila. Kasi doon sa New Year's Eve, ang gulo talaga ng pila doon. Ang dami nagsisingitan. Tapos, kahit dito sa restaurant, di ba nakapila ako? Tapos ako dito, tapos biglang may magkakaroon ng pangalawang pila dito sa gilid. Tapos parang, kuya, nandito yung pila, di ba? Gigigil ako sa inyo. Gagawa sila ng sariling pila. Sabi, very Pilipinas. Oo, 3.50 nga. Pero pag tatlo daw is Jess. G's or Jess? Jessie Minjola. Ayan. Tsaka na tayo bumili pero at least meron na tayong idea. Di ba ganyan yung vibe lagi ng Espanya, guys? Dapat nasa labas lagi yung restaurant. Paano kung maulan, no?
Aray. Ang ganda, pero ang ganda ng vibe, no? Ang ganda ng vibe na yung restaurant nasa dito sa daan. Tapos parang yung mga tao lakad-lakad lang sila. Tapos may ganyang puno. I'm a vibe. I'm inside. May mga binibenta silang relo guys. So 12 lang. 12. Siguro mga 700. 750. Yan. Bili na kaya ako ng ref magnet. Baka mawala na naman ako ng oras para bumili ng ref magnet. No. Mahal, pero bili na ako ng ref magnet kasi minsan nawawalan ako ng oras bigla. So, 3.50. Ito yung bibili natin, yung Sagrada Familia. Sagrada Familia. Perdón. Hola. Una. 3.50 porque va a la mañana. 3.50. Can I pay card? Año, Miguel. Cuando pasa el día 1. No, hablo español. Un poco. English, yeah. That camera, can I get it anywhere? I mean, it's commercial selling? or Yeah, it's commercial. It's called DJI. E? DJ and then I. Let me write it here. Yeah, you Give me can a write it. second if you're not in a rush. Yeah, sure. You say D. D. Yeah, D. J. This one, J. I. This one, Osmo Pocket 3. And it's good quality. Yeah, it's good quality and a lot of people actually use it. It's comfortable. And holy moly. But it's kind of pricey though. But all the prices range. I actually bought this in Asia, but how much is that in dollar? $500. 500. Yeah, maybe I only bought the camera. 400. Yeah, the 400. Are you from the US? Yeah. Okay. How are you? I'm from the Philippines. Oh, Philippines. Yeah. Yeah, but they're all between the Yeah, more it's- affordable it does. Yeah, it's pretty more expensive because like the YouTubers usually use it for YouTube, like people. Or to traffic. Yeah, for Or YouTube, like to publish. yeah, to publish, to post. Yeah. Do you want to say hi? Hi. All right. Enjoy. Pero ang galing niya mag-Espanyol, no? Taga-US siya. Tapos, kinakausap niya ako ng Espanyol. Hindi ko siya maintindihan masyado. Kaya sabi ko, no hablo Espanyol, un poco. Un poco is like, slight lang, ganun. Konti lang yung alam kong Espanyol. Hindi kita kayang intindihin. Sorry, kuya. So, yun. Anyway, guys, bumili na ako ng ref magnet for my mom. So, 3.50. I think I have to end my vlog muna ngayon na 30 minutes pa, pero later mag-check-in na ako sa hotel, mag-freshen up, and then we will explore more of Barcelona na. So maraming salamat sa pagsama again sa akin today, and welcome here to the Gaudi City, Barcelona. Bye! See you in the next one!